Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay papakita ko po sa inyo ang exercise para sa mga daliri. Ayan. At ito po ay ginagawa ko magpasanggang ngayon. At ito po ay talagang napaka-epektibo kung gagawin nyo araw-araw sa tuwing umaga. Ayan, so pamaya samahan nyo ako hanggang sa huli. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe at na rin i-like. At huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na stroke na lumalaban. So, alright, samahan niyo ako hanggang sa huli. Alright. My stroke journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. Number 1, ito na po ang ating papakita ko po sa inyong exercise para sa daliri. Ayan. Nakaganyan po ang kamay. Ayan, di ba? Mga na-stroke, lalo mga nakabengkong. Ayan. So, gagawin po natin ay gagamitin natin ang malakas na kamay. Ayan. Ganyan po. Yung pong tabi, ayan, pabubukas po natin dito. Ayan. Ibubukas po siya ng ibubukas. Ayan. Ayan. Tapos, ayan, babalik ulit siya. Basta pilitin nyo ng pilitin na laging nakabukas na ganyan. Inyong kulitin. Ayan. Masasanay din yan kapag ka lagi mo yung ginagawa. Ayan. Lagi siyang tumitikom, di ba? Especially kapag may ginagawa ka o humahakbang ka, lumalakad, yan po ay automatic na tumitikom. Ayan, especially nagko-concentrate ka sa ibang bagay na ginagawa, mapapansin mo, ang daliri mo nakatikom. Na mading pag ganyan. So, ganito po ang gagawin tuwing umaga. Ayan, ginaganyan po yan. Ayan. Basta po ulit-ulit lang, pilitin nyo ng pilitin na ganyan. Ayan, at yan po ay mababasa ng ating utak na atin naman ng stroke para siya ay pagalawin. Ayan. Ang sunod po, number 2, ay nakaganyan siya. Gaganyan, ibubukan nyo po yan gamit din ang malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Ibubuka po siyang ganyan. Pag tatamahin po ang mga daliring ganito, ayan, at siya po ay ibubuka ng ganyan. Ayan. Yan po ay kung wala pa po talagang kagalaw-galaw. Ayan, ganyan po ang gagawin nyo. Ayan. Pilitin nyo pong, ayan, maibuka ng ganyan. Paulit-ulit din yan. Ayan, pwede nyo gawin yan habang may ginagawa kayong nanonood ng TV o nakaupo lang kayo. Ganito lang gawin nyo. Ayan. Simpleng exercise pero napaka-epektibo niyan para sa daliri. Pangatlo, ang gagawin po natin ay i-stretch po natin siya ng pabuka na papaganito po siya. Ayan, gaganitoin po. Tulad ng sa una. Ayan, tapos baba natin po siya papaganyan. Ayan. Matagal po, matagal. Mga ilang minuto din po ang gawin nyo para lagi siyang nakabukang ganyan. Ayan. I-stretch nyo, ganyan, no. Epektibo po yan kung gagawin nyo. Tuwing pagkagising sa umaga, mas effective po. Ayan. Ayan. O kaya basta wala kayong ginagawa na nakaupo lang kayo, ganito ang gawin nyo. Ayan. Ayan. Kasi po, ang ating daliri po ay apektado po yan. Ayan. Doon na-stroke tayo. Kaya po yung tumikom, gawa po dito po sa baraso at saka sa mga joint po. Kaya apektado po yung daliri niya. Lagi naka-ikom. At yan po ay base sa aking pag-aaral din at sa aking pong pagsasaliksik ay ganun po ang nangyayari. Kaya na-excite siya kapag kami ginagawa ka, lalo po siyang tumitikom. Ayan. So, ganun po ang gawin nyo. Ayan. I-stretch po ng ganyan. Ayan.
Matagal po. Ayan. Tapos ang hinlalaki, kung nakatikom din na ganyan, ayan, gaganunin nyo rin. Ayan. Simpleng exercise pero epektibo po yan. Sunod po ay ang hahawakan nyo po dito, babanatan nyo pong ganyan. Ayan. Tapos po, iikot nyo pong ganyan. Para po yung sa wrist. Ayan. Ganyan po. Ayan. Ayan po ay makakatulong din sa pagpapagalaw ng daliri. Ayan. Paikot-ikot lang po. Tapos pwede nyo pong ibalik. Ayan. Ayan. Pwede siyang gawin yung 10 times. 10 times. Ayan. Ganyan. Napaka-epektibo po yan. Ayan. At yan po ay gagalaw kapag ka lagi nyo pong ginagawa. Mababasa po yan. Matatandaan ng ugat ng utak na tinamaan ng stroke. Sunod ay meron din po mga pinipisil dito sa mga bahaging ito. Ito po kagaya po dito sa pagitan po ng hinlalaki at ng hintuturo. Ayan. Dito po. Ayan. Pinipisil po dito yan. Imamassage nyo po. Ayan. Dito. Ayan. Paulit-ulit lang, imamassage yan. Ayan. Yan po mga simpleng kaalaman para sa mga daliri. Ayan. Ito pong aking binabahagi sa inyo. Ito po ay base lamang sa aking karanasan at experience at natutunan ko rin sa mga physical therapist. Ayan. So ako po ay hindi doktor at hindi rin po ako professional therapist. Yan po ay base lamang sa aking karanasan. Ngayon, kung gumagalaw na ang iyong daliri at natitiko mo ng ganyan, kahit punti-unti na nagalaw na siya ng ganyan, gagalaw kasi yan, hindi marang hindi. Basta ginagawa mo yung stretching na gano'n, magigising siya eh. Ngayon, kapag siya gumagalaw na, saka naman tayo gagamit ng squeeze ball. Ayan. Ito po ay bola na malambot na pang-squeeze. Ayan. Castro ball po ang tawag dito. Kung order po kayo sa mga online selling, ay ito po, Castro ball, mas maganda. Ayan. Ganito po ang gagawin natin. Kung meron na siyang galaw, ilalagay po sa gitna. Ayan. Tapos pipisil po. Ayan. Squeeze po. Para kang lumalamas lamang ng kung ano, malambot. Ayan o. Ganyan po. Ayan. Kailangan po lahat ng daliri ay pumipisil para po siya ay balanse. Ayan. Ganyan po. Kasi po pag pumipisil na ganyan, nagbibigay siya ng persa, ang ating pundugo ay tumatakbo po ng maganda ng pabalik-balik dito. Ayan. So like pagkukuha na ka diba ng dugo, pinapipisil ka rin ng ganito. Yun po yan. Exercise para dumalo yung dugo ng maganda. At exercise din yan sa mga daliri. Kailangan po sabay-sabay siyang pumipisil. Ayan. Ito po ay squeeze ball. Ayan. Ngayon, kapag malaki na ang galaw ng iyong daliri, ay pwede mo na siyang i-close open lagi yan. Ganyan na yan. Mapapansin nyo po yung aking hintuturo, medyo naiwan po siya. Hindi pa po siya. Pero at least, kahit pa paano, nagagamit ko siya. Kaya nga lang, mabagal siya. Ayan. Hindi siya 100% na naibalik. Ayan. Ganyan po, close open. Tapos, ganito po ang gagawin nyo. Isa pa pong magandang exercise diyan. Katulad na pinakita ko po sa akin mga nakakaraang video, ay unahin nyo po yung hililiit, pababang ganyan. Ayan. Ayan, one by one. Umpisa sa hililiit. Ayan. Ayan. Ayun, ganun. Napaka-effective niyan, exercise. So, gagawin nyo yan tuwing umaga. Ayan. At kapag kayo mga nakaupo lamang at wala rin namang ginagawa, o kaya ay nanonood kayo sa cellphone, ay pwede nyo gawin niya mga exercise.
na yan. Kasi po ay napakasimple lamang at talagang yan po ay malaki may tutulong sa ating mga daliri. Ngayon, pagka nakita mo nga maganda na naging improvement ng iyong daliri, ay lagi mo na siyang gagamitin. Kagaya ng mga pagbukas-bukas ng mga seradura ng pinto. Ayan. At saka paghawak sa kutsara, ay magagamit nyo na po yan tinamaan ng stroke. Sa halip na ginagamit nyo yung kabila, ay magagamit nyo rin ang inyong tinamaan na stroke na daliri. Subukan nyo rin pong idampot-dampot. Pwede rin po kayong maggupit-gupit at mag-practice din kayo ng pagsusulat. Ayan po mga exercise diyan. At mapapansin nyo po na unti-unti na kanyang paggaan at mabilis na paggalaw. Ayan. Lagi nyo pong gagamitin. Kung kayo po yung nasasanay na ginagamit nyo lagi ay malakas na kamay, ay inyo po agad laging isipin na gamitin ang tinamaan ng stroke. Ayan. Para siya ay manumbalik. Maging sa buong kamay, buong braso, ay ganun din po yan kahit sa paa na tinamaan ng stroke. Basta't lagi siyang ginagalaw, ayan po ay nasasanay at nababasa ng ating utak na tinamaan ng stroke. Kahit gaano ka pa katagal na na-stroke o nakatagal mo na naka-stuck, ay lagi mong ginagalaw at ina-exercise, ayan po ay babalik din. Pero hindi man siya totally talaga 100% nakagaya ng dati. Ayan, lagi po siyang galaw ng galaw. Yun po ang technique ng na-stroke na nakatigil yung kamay na hindi gumagalaw. Ay, kung naigagalaw, ay gamitin ng gamitin at igalaw ng igalaw. Galaw lamang ng galaw. Yan ang po ang number 1 na magpapalakas sa ating mga tinamaan ng stroke. Ayan. Kasi po kapag ikaw ay halimbawa ay isang araw ka lang napahinga na hindi mo ginagalaw, nakaista ka lang sa upuan, at pagkaupo mo ay babalik ka na ulit sa higaan, ay mararamdaman niyo po ulit ang pagbigat, unti-unti pagbigat ng inyong tinamaan ng stroke. Yan po ay bumabalik din sa pagkahina kapag hindi nagalaw. Pero ang technique po talaga, igalaw ng igalaw. Para pong ngipin na inuuga. Kapag lagi mo siyang inuuga, lumalakas ang uga. Ganon din po ang tinamaan ng stroke na bahagi ng katawan. Kapag lagi mo siyang ginagalaw, ay siya po ay gagaan. Kaya yung ganun po ang technique dyan, ganun po ang inyong gawin. At yan po ay base rin sa aking experience. Kaya naman ang aking lahat ng aking katawan ay halos nagagamit ko na. Ayan. Pati sa paglakad, ganun din. Lagi nyong ilakad ng ilakad, ipadyak ng ipadyak. Ganun po ang technique din yan. Lagi siyang gumagalaw sa bawat araw. Kung minsan naka-stack ay kinakalawang din. Nabalik din sa bumibigat. Kaya yun po ang talagang technique. Kahit sa rehab, yan po ang kanilang sasabihin sa inyo. Ang igalaw ng igalaw. Pero wag po kayo ma-disappoint kung matagal pa siya bago ulit manumbalik. Kasi po, ayan po ay hindi pang madalian. Hindi yung ginawa mo ngayon na exercise na ganito ay mamaya ay okay na. Hindi po ganon. Dahil yan po ay may panahon. Kaya dapat ay kasama rin din yan ang tiyaga. Ayan talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. No pain, no gain. Yan. Exercise makes it perfect. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan eh. At ayan nga, kagaya ngayon, tinan nyo, naikakamot ko kahit saan, kukuskus. Magagawa nyo rin yan, mga na-stroke. Basta tiyaga lamang at pasensya. Ayan. Lawakan ng pasensya. Ang lahat po ng mga techniques ng paggalaw, ng mga tinamaan ng stroke, ay lahat po yan ay nakukuha sa exercises. Napakahalaga po ng exercise sa stroke patient. Mahalaga po na siya laging naigagalaw. Galaw ng galaw. At yan po laging kong ulit-ulit na sasabihin sa inyo na napakahalaga po na lagi po siyang ginagalaw araw-araw para po siya hindi ma-stuck. Yan. Para po nga ngipin. Yan. Inuuga. Lalo lumalakas ang uga pag ginagalaw ng ginagalaw, diba? Ganon din ang katawan na tinamaan ng stroke. At kailangan din natin ng iba yung pag-iingat. Ayan.
dobleng pag-iingat na tayo. Kasi po tayo ay na-stroke na at madali na po tayong ma-stroke. Kapag tayo po ay na-stroke muli, ay mas malala pa. Ayan, so dapat maging medikuloso rin tayo sa ating kalusugan. Kailangan tayong magkaroon ng healthy conscious. Ayan. Especially sa ating mga kinakain. Ayan, kailangan ingat tayo sa ating kinakain. Yan po ang number one kalaban natin. Ang ating kinakain na mga pinapasok natin sa ating katawan. Kaya marami na pong bawal sa ating pagkain na hindi na po natin dapat na kinakain pa. Ayan. At yan po ay kailangan din natin ng disiplina. Ayan, para po mapanatili natin ang ating katawan na malusog at malakas. Kasi po tayo po hindi na po tayo katulad ng mga pangkaraniwang katawan ng ibang tao na malakas na lahat ng bisyo ay nagagawa nila. Ngayon po ay baguhin na natin ang ating lifestyle kasi po ay tayo po ay na-stroke na. Hindi na po tayo kagaya nila. So kailangan natin talaga ng iba yung pag-iingat sa pagkain, ayan, at saka sa mga kailangan healthy conscious. At isa pa, gawin din natin ang pagpapa-check up sa doktor regularly. Ayan, tayo po ay lagi po rin tayong magpa-lab test para po na-check natin ang ating pong katawan, mga bahagi ng ating katawan kung siya po ay malusog pa. Kasi po tayo po mga na-stroke ay lahat po ng ating sa katawan ay humina na. Hindi na po tayo katulad ng mga normal na tao. Kaya ingat din tayo sa ating mga kinakain kasi po tayo ay madaling tamaan ng sakit. Ayan. So, dapat po regular ang ating pagpapacheck up at yung pong ating maintenance na napakahalaga sa lahat na yung bagay. Kailangan po ay yan po ay lagi nating ininom at dapat po ay hindi tayo nagpapawala ng maintenance. Sapagkat ang maintenance po ay dyan po nakasalalay ang ating buhay. Ngayon po, kung ikaw ay high blood at nakita mo naman na ikaw ay nagno-normal, ay hindi mo po pwedeng itigil basta-basta ang iyong maintenance na halimbawa losartan, ay hindi niyo po pwedeng itigil yan. Ang doktor lang po ang pwedeng sabi niyan. Kasi po ang maintenance ay lifetime na yan. Kung bumaba man ang ikaw mo normal ka lagi, ayan po pwede natin ipa-check up nga sa doktor at maaaring yan ay bawasan lamang ng dosage. Pero hindi po yan ititigil. Yan po ay base rin lamang sa aking kaalaman at sa mga natutunan ko rin po sa doktor. Ang lahat po ng aking mga pinakikitang exercises at binabahagi sa inyo, ayan po ay talagang nakakatulong. Ayan po. So, maraming salamat po sa mga pagsubaybay. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo noon, at disclaimer nga, hindi po ako isang doktor o professional therapist. Ang akin po lang binabahagi sa inyo ay base sa aking experience at sa aking mga kaibigan therapist at doktor ay nalalaman ko po lahat yan, pati mga galaw. At yun po talagang makakatulong sa inyong lahat. Ayan. At ako pinututuwa kung lahat po ng kagaya ng ating isang subscriber sa panonood niya ay ginagawa niya yung mga binabahagi kong exercises, ay siya po ay malaki po ang kanyang pinagbago dahil sa ginagawa rin niya po. Ayan naman, ako po ay nagpapasalamat. Ayan, ako po si Daxmenian Flores. Ito pong channel na ito ay nagpapasalamat sa buong puso sa inyong nanonood at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. At sana po ay tayo po lahat ay makabalik sa dati. Kung hindi man siya 100%, ay at least nagagamit natin ang ating katawan natin naman ng stroke na parang isang normal. So maraming salamat sa panonood. At mabuhay po lahat ng lumalaban sa stroke at sana po ay gumaling po kayong lahat. Ayan, makabalik sa dati at makapaghanap buhay. So maraming salamat po sa panonood at lagi po nating tatandaan at ipasok natin lagi sa ating pag-iisip na tayo po ay gagaling, lalakas, titigas.
Ayan, so maraming salamat po. Mabuhay po ang mga stroke na lumalaban. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon may kapal at lahat po ng inyong kinakain na sana ay bindusyonan niya at bigyan ng espiritu na pagpagaling sa inyo. Ayan, salamat po. God bless and I love you all.